Hindi, nakita ko yung ano mo doon, yung post ni Sir Jack doon. Sinabi mo na sa tingin ko, Sa palagay ko. palagay ko. So, alam naman natin na komedyante to Ngayon, nasa comprehension mo na yan. Yes. Kung papaano mo iintindihin yon or iti-take yon. Tama. Oo. Pero sabi sa akin ng kaibigan natin, Abogado. na lawyer, Oh. siguro pakawala na ng mga kalaban, mga kagulang palo. Naman niya doon posible. Posible. Si Atty. Admar. Atty. Admar. Hindi, si Atty. Admar. Posible pakawala na ng mga kagulang palo, tapos pag kinagat natin, tayo yung kain. Pero nandito na si Sir Mike kasi Sir Mike, ano lang- Sec Mike. Senator- Ngayon napag-usapan namin Sec Mike kasi kanina bago tayo naputol, ang pinag-uusapan natin yung smoke screen. O ngayon may lumabas kasi na na medical certificate at may mga lumabas na issue lately tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Do you think Sir Mike, madaming mga doon sa lumabas na di umano sabi ng St. Luke's peke daw yung MedCert na yon, madaming na flag doon sa na yun doon sa post na yon. At kasama na nga itong si Sir Jack na flag doon. Hindi naman niya sinasabing legit yung dokumento na yon or screenshot ng kumakalat na dokumento na yon. Pero you think Congressman Mike or Sec Mike, part 2 ng kanilang smoke screening para malihis yung issue ng flood control? Well, Boss Dada, hindi ko alam kung anong diskarte nila talaga dyan. Pero yan, masama yan dahil, di ba nga sa saligang batas natin, pag incapacitated ang Pangulo, kailangan talaga mapaalam sa taong bayan. Hindi na to question ng personal na impormasyon o personal na kalusugan ng Pangulo. Pero lahat ng mangyari sa kanya kasi may implikasyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya nung mga kapanahunan na nandyan ako sa gobyerno, immediately naglalabas kami ng medical bulletin. Kung minsan, pagka ginawa na ng doktor, pwede niyang ipabasa sa amin o kung di kaya, talaga tatawagin namin yung mga doktor para kung pakiramdam namin, may mga katanungan na hindi namin masasagot. So talagang ganun yung gawain. Hindi pwedeng yung yung ginawa nila na press briefing sa Malacanang pagkatapos nagpakita na ng video. Kailangan may actual medical bulletin ang mga doktor. Of course, itong lumabas sa public advisory, nakikita natin sa screen. Naintindihan ko, syempre, yung St. Luke's, binavalue nila yung tawag dito, yung personal na karapatan, yung data privacy ng kanilang ospital at yung karapatan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat sana ang palasyo mismo ang naglabas kagad. Ito ang medical bulletin o doktor na magsalita ng ating Pangulo. Para wala ng tanong, malinaw kagad yung mga lumalabas. Ang nangyari kasi siguro, Boss Dada, kaya sinasabi sa smoke screen, nagulat ako Madaming na-excite, maraming nagpasa-pasa tungkol dyan. At maging ako, binabantayan ko ano ba talaga yung nangyari. And I think the President owes it to the public, lalong-lalo na ang press office, ang press secretary's office, na magkaroon ng formal na briefing tungkol dyan ng isang medical bulletin. Pero okay, tama ba yun? Yung sinabi ng ating press secretary or yung ating USEC sa Malacanang Press Corps na itong mas credible daw si BBM na sabihin niyang okay siya o okay sa mga doktor. Kasi katawan naman daw niya yan. Walang ganun. Ang katunayan dyan, Boss Dada, nung una nga parang nagpunta ang Pangulo ng ospital, syempre pwede kami sumagot, no? Na, hindi, walang problema ang Pangulo, but we cannot even say that. Kasi ito'y isang parang sensitibong bagay, hindi na basta-basta na pwede kang magsalita at kailangan talaga ang formal na medical bulletin tungkol dito. Kaya yung ginawang yan, mali din yan para sa akin. Hindi naman hindi naman komplikado, Boss Dada, di ba? All you have to do, and yung ginagawa namin sa labas ng St. Luke's, yun lang, yung mismong podium doon. Magka-call kami ng press conference or press briefing and papatawag namin ng doktor. In fact, at that time, sa Dr. Cervantes din ang doktor ng Pangulo at magbibigay siya ng brief tungkol doon sa nangyari. Kasi nga, napaka-delikado ng sitwasyon. Kunyari, merkado, babagsak. Dahil, baka patay ang Pangulo, magkagulo. O di kaya yung mga national security question. So, kailangan talagang medyo formal at professional yung magbibigay ng medical bulletin. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Senator, nalulunok mo ako, baka malobat ka bigla, baka malobat ka na naman yan. Senator, may tanong ako, di ba? Siyempre, pag-presidente ka, karapatan ng mamamayan kung anong kalagayan ng isang Pangulo. Tama? Kung ano nangyayari sa kanya. Tapos, ito ba yung tanong ko? Di ba, presidente, public figure. Bakit kailangan niya na ng privacy act? Ano ba yung mga privacy pa siya? Yung presidente siya, alam naman kung ilang taon na siya. Alam na kung saan nakatira. Di ba, bakit kailangan ko ng privacy? Parang tinatanong nito, di ba sinasabi nila ang pagdating sa medical, yung health mo, hindi karapatan ng mamamayan na malaman ito. Saan tayo babalanse doon sa presidente yan, at yan ay public figure at leader natin yan, at the same time, a private person siya, may karapatan siya na hindi ilabas o sabihin yung kanyang health status. At saan tayo doon gigitna? Paano ang natin doon? Balanse doon sa ganong facts. Data privacy lahat, ang nangyari kasi nga, di ba, parang, di ba, ang bawat opisyal ng gobyerno, kaming lahat, ang katotohanan, dapat nga hindi kami balat sibuyas
Ako nga, nakikita ko minsan yung mga thread sa akin, minumura ko, pag tinignan mo, wala namang kaibigan, yung mga nakalak na profile. Pinapagsantabi ko na lang yan, may nagmumura. Yung ginawa ng Pangulo na nagsalita siya, hindi, okay ako, kasama si Auntie Claire, tingin ko doon, absuelto na si Sir Jack, wala na. Kasi kung ano man yung na-publish na yun, sinagot mo na eh. Di ba? Kaya ka nga public official, may karapatan ka sumagot sa mga kung ano mang ibabati. Kung pagbatikos man yun, kung yung ginagawa. So, yun yung pananaw ko doon. Katulad ng nabanggit mo, hindi natin maiaalis sa mga tao. Siyempre, may mga maglalabas ng kung ano nung mga report tungkol dyan. Kaya dapat mabilisan ang pagsagot ng palasyo ukol dito. Na kung sinabi nila may medical bulletin, ito yung nangyari, tapos na. Wala nang pag-uusapan. Kung may kaso ba, ang tanong ni Sir Jack, may kaso ba siya? Sa akin palagay, hindi naman. Yung sa St. Luke's nga kasi tama ka, public advisory nila. Kasi pagka ikaw ay isang private person, katulad nga ng COVID ang laking gulo niyan. Kasi sinasabi ko, sana man lang sabihin natin kung saan yung may mga COVID. Kasi nga public health concern. Sabi lang, hindi pwede. Dahil yun naman daw ay personal data at right to privacy. Sabi ko, kahit naman yung may mga COVID, gusto na nilang malaman ng tao, oy, may COVID ako, nandito ako sa lugar na to. Ganun yung protection kasi natin sa privacy ng isang tao. Pero again, sa aking pananaw, wag lang naman yung pinagbabawal yung paggamit ng salita na sakta natin o di ba yung assassination, yung mga yan bawal yan talaga. Pero yung mga ganitong information, sa akin dapat may laya ang mga tao magsalita lalo tigit kung ang tao ay opisyalis ng gobyerno. Pero pag nanalangin na, halimbawa, nanalangin na mawala na siya, huling good night niya na yan, halimbawa, masama ba yun? Hindi. Sa akin palagay hindi. Walang, kung mananalangin lang naman, di ba? Sasabihin, sana. Ano nga pala, sino tong si Cara David, di ba? Sana sabi niya sa birthday ko, o mamatay na yung mga korap. Kung sino man masaktan doon, bahala sila. Ibig sabihin, sila yung tinamaan doon sa birthday wish. Ngayon, Boss Dada, may dumaan din naman yung birthday mo. Kung yan ang birthday wish mo, kamusta mo naman din. Di ba? Anong wish mo? Anong wish mo? Ano mo wish mo? Madami. Pero si Jay, may tanong yata si Jay. Kung Mike J. Guevara po ulit, marami yung Yes, Jay. mga nagsasabi dito sa video na inilalabas ni Claire habang ini-interview niya si Pangulong Marcos. Marami yung mga nagsasabi mga netizen at iba rin, katulad nila Attorney Rowena Guanzon, na ito daw ay isang scripted o matagal na ho daw ito ginawa. Etong mga videos na to at ipinapakita lang ngayon at hanggang ngayon nga daw ay nasa hospital pa rin daw si Marcos. Kayo po ba? Ano po ba ang pananaw niyo dito sa mga bali-balitang ito? Again, Jay, whether AI yan, whether scripted yan, karapatan ng taong bayan malaman yung estado ng kalusugan ng ating Pangulo. They should give a medical bulletin about this. Yan naman ay protocol na ginagawa na. So para sa akin, kung ano man yung ano nila dyan, kung yan ba yung script o gagawa sila ng kung ano man, palagay ko, wala nang ganun. Kasi ano yan kalusugan ng Pangulo yan. Kung wala naman sakit, tapos. Kung may sakit naman, i-address ng i-address ng ating saligang batas. Kasi kahit naman ang Pangulo may sakit, yung sinasabing incapacitated, meron naman tayong proseso ng saligang batas para sagutin ang mga problemang ito. Kumbaga, meron na tayong Biblia yung bansa natin, yung lipunan natin, na dapat nating sundin kung ano yung magiging mga proseso, kung ano man ang mangyari sa ating mga opisyalis. At kasama yan doon, kung mag-script man sila, siguro wag na kasi hindi para gawing script ang isang medical bulletin. Kung meron ba kayong paboritong ospital? Kasi napansin ko dito sa presidente, paborito niya yung St. Luke's dahil doon din siya nagpa-drug test nung election. Yun ang nilabas nila Kung hindi ako nagkakamali kasi ilang araw kong binagyan But anyway, hindi sila talaga sinabi na nga, hindi sila talaga maglalabas ng medical bulletin. No? Pero hindi ba ito responsibilidad ng AFP na alamin din yung tunay na kalagayan ng presidente? Kasi kung hindi ako nagkakamali, bagamat ako hindi abogado, responsibilidad nila yan. Actually, ang responsibilidad talaga pangunahin, ang Pangulo mismo, ang opisina ng Pangulo. Kailangan nila magkaroon ng medical bulletin upang ipaalam nga sa taong bayan ang sitwasyon ng Pangulo. Ngayon, ang St. Luke's talagang hindi naman yan maglalabas ng medical bulletin pag sinabi ng pasyente na huwag maglabas ng medical bulletin. Siyempre, karapatan niya yun kahit na pangapangulo ka at meron kang responsibilidad. Pero hindi ba tama yung pananaw natin na the more that you keep it quiet, the more that you try to hide yung medical bulletin na napakasimple naman, lalong naghihinala ang lahat. Lalong nagiging usap-usapan palalo yung kalusugan ng Pangulo. Ngayon, is it the responsibility of the AFP? Hindi naman Wala naman silang ganong responsibility to find out what is happening. But it is the responsibility of the cabinet pagka-incapacitated na ang Pangulo na may ayos yung formal turnover ng ating liderato ng ating bansa o yung succession ng ating bansa. Ito, yun talaga, malinaw yun sa ating saligang batas. Kung dahil sa hindi po nila paglalabas ng medical bulletin, sa tingin nyo may tinatago sila at baka dahil tinatago nila to, ayaw lang nila maging pumalit si VP Sara kay Bongbong Marcos?
Maaari. Isa yan sa mga bagay na maaari nating sabihin na isang sitwasyon na baka gumagawa sila ng plano, hindi ko alam. Pero ano sa akin yan eh, yun nga, lalo pang kahinahinala yung nangyayari. Nakita ko nga yung press conference doon sa palasyo. Ang tanong ng doktor, di ba, can the doctor, sabi ng reporter, baka pwede yung doktor dahil siya yung nakakaalam. Ang kasagutan, hindi, Pangulo mas alam, hindi ho eh. Talagang doktor ang dapat magsalita dyan. And tama ho kayo, kung wala namang tinatago, at kung wala namang problema, bakit hindi magawa? That is a very, very simple task. That is a very, very simple event na gawin nila. Wala pa hong 5 minutes yan. Nung nagme-medical update kami noon, wala. Ganun lang yun, babasahin mo lang yun. The president is doing well, she's healthy, she's suffering from this, which is a, kunyari lang, normal or light na sickness and will be out in 1 day. Ganun lang naman yun eh. Tapos kaagad. So kung Mike, mag-a-agree ka ba sa amin kung sasabihin natin na ang punot dulo kung bakit ang daming nagbibigay ng kanilang speculations sa social media is because hindi sila naglalabas ng medical bulletin ng presidente? Well, Boss Dada, tama ka dyan kasi kung sasabihin nila yun sa St. Luke's, sasabihin na St. Luke's yung totoo at kailangan sabihin ng St. Luke's ang totoo. At doon nga sa hindi nila pagsabi, hindi nila pag-require o request ng St. Luke's na magkaroon ng presentation ng medical bulletin, doon ka na maghinala. Na baka mas malala sa sitwasyon yung pinapalabas nila na parang script o yung binabanggit ninyo na parang pagpapakita na maayos ang lahat. Kasi yun ang importante. At inuulit ko, walang 5 minuto ang ganyang presentasyon. Yung Mike, yung blood sample dun ni Marcos, hindi kaya kunin para yan. Nawala ang boses sa boss. Test. Wala. Meron yan. Yung blood sample ni Marcos Jr. sa St. Luke's, kung pwede bang kunin yon para yun ang gamitin na para matest kung siya ba ay talagang gumagamit ng droga kagaya ng sinabi ng kanyang kapatid na si Jaime Marcos. Meron nga ng netizen, nabasa ko, sabi niya, kung talagang yung mga makabayan na doktor at nurse, sabi niya, kung pwede gupitin niyo yung buhok para yung i-hair follicle test natin. Talagang naintindihan ko yung di ba, talagang sentimiento ng mga kababayan natin. Sinabi ng kapatid, siyempre, alam mo, yung iba kasi ang treatment nila doon sa drug test, parang wala yan, parang siraan lang yan. Kumbaga, nagda-drugs, iba naman ang presidente, wala koneksyon. At yun din naman nasagot ng presidente, narinig ko, sinabi na yun. Pero hindi ho nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na talagang grabe ang krisis natin sa bansa, kailangan natin iahon yung ekonomiya. Yung nangyari nga lang sa budget, kita mo na Pag ikaw talaga medyo mismanage mo yung gobyerno, hindi mo alam kung anong gagawin mo para ayusin yung budget mo para sa bansa, yan ang mangyari. Yung nakita natin mga nakaraang problema sa flood control. O di kaya sa West Philippine Sea, nagkainitan tayo kailan lamang. Pagka medyo, di ba, hindi maganda ang kalagayan ng utak ng ating Pangulo o yung namumuno sa atin, kung biglang magdeklara ng gera o biglang ipinasara yung, kunyari pinasara kagad yung embassy at magkaroon tayo ng kaguluhan, talagang buhay natin ang nakatapat. Kaya importante po yun. Malaking bagay yung inihingi natin na drug test. By the way, binanggit yung St. Luke's ni Coach kanina. Alam mo yung sa St. Luke's na nalaman ko, walang nakakita na nagpa-test. Basta binigay na lang niya yung papel, tapos na daw yung drug test at yun lang yung pinalabas sa media. Pero yung mismong nung kampanya na sinasabi na karoon ng drug test sa St. Luke's, walang makapagsabi pa paano ginawa yun. Yun na nga kong actually sinasabi yung iba na nagpa-drug test, nagtawag pa ng media at sa PDEA. Eto bigla na lang nagkagulatan kinabukasan. Meron na rin ako, sali ako diyan. Galing St. Luke's. Oo. Tama. At yun nga, nalaman ko, akala ko kasi actual din kasi kasama naman din ako nung kampanya. Akala ko naman, actual na kasama ng mga tao, nagpunta doon, nagkaroon ng drug test, yung pala hindi. Tapos na, binigay na lang. At yun na yung pinakalat. Pero total, kung andun na rin siya 'di ba? Pag-isahin niya na para yung tiwala, kasi itong nangyayari, yung hindi nila pag-iwas sa medical bulletin is the same thing as pag-iwas dito sa hair follicle test. Total, balik-balik na naman siya doon. Di pagsabihin, pwede naman di ba? Madali lang yun. Siguro isa yun sa ipanawagan na natin. Alam mo, Coach Oli, nung araw, nagsalita yung media, sabi nila, may adik sa kabinete. Magpa-drug test kayong lahat. Ako talaga ayoko. Sabi ko, pag ganun, sinabi lang ng media, may adik, lahat tayo papadrug test. Ang mabigat, lahat ng kasama ko nagpa-drug test. Ay, kako, pagka hindi ako nagpa-drug test, hindi ako pagbibintangan na adik. Kaya napilitan ako magpa-drug test. At magugulat ka kasi, yung drug test namin, yung nurse, ayaw ipasara yung pinto. Sabi ko, hindi pa pwedeng, di ba, yung urine test nun, ayaw, gusto nakabukas. Kako, baka mabusuhan ako dito. Alam mo naman, di ba, kakalat kagad yun, lalo't-lalo lumalabas sa mga video-video. So, nung tatapos yung drug testing namin, ayun, awa ng Diyos, wala naman nag-positive sa miyembro ng kabinete. But it was so easy to do that. Yan yung amin nga, wala naman nagbintang na kapatid ko na sinabi, adik yan si Mike, o nagsabi na, nagdadrugs siyang si Mike. Ito, may nagsalita, kapatid niya pa, senador pa. Kaya talagang lalong dapat nga niyan sanang patunayan na hindi totoo yan, ito, nag-drug test ako, negative. Panahon nyo yun, no?
Bakit hindi kaya gawin din ng gabinete ngayon? Sa tingin ninyo, meron kayang isa, dalawa, tatlo dyan sa members na gumagamit? Kasi madali lang din sabihin yun eh. At tayo rin. Pa-drug test, gawin natin yung ginawa dati. Pangalawang tanong ko, Kong, hindi ba mahirap yung nagpa-drug test kayo na may kasamang nurse? Na-shoot naman. Oo. Hindi naman kasama sa banyo. Yung hindi. sa labas. Bawal lang isara. Hindi kasama. Bawal isara. Pero ayaw niya ipasara. Sabi ko, hindi mo pwedeng ipasara, hindi mo pwede, sir. Yung banyo pa naman ng palasyo, puro salamin. Di ba? Puro salamin yun. Sabi ko, anyway, so nangyari yun. Ngayon, sabi, tanong mo, doon ba sa kabinete, may positibo ba dyan? Ako, hindi natin alam. Isa na naman yan sa mga, alam ko, may mga pinaghihinalaan ng mga tao. And again, no, karapatan ng taong bayan, hindi lang yan intriga. Dahil nga pagka positibo ka sa droga o mayroong pananaw na nagdodroga ka, ang daming desisyon mo sa bayan na involve ang lahat ng tao. Involve ang lahat ng, ang implikasyon ay ang bansa. Kaya dapat talaga medyo of sound mind. Yun talagang maayos ang pag-iisip mo. Diba? At yan ang hinihingi natin sa ating mga namumuno sa ngayon. Kong Mike, nako, medyo alam namin, medyo busy ka. Alam namin, pagod ka pa from yung rally kanina at yung rally sa Cebu. Hingi na lang po kami ng inyong mensahe, final message for tonight para sa ating mga kababayan na nanonood here and abroad. Yes, well, sa mga banatero, sa aking mga idol, maraming salamat sa pagkakataon para maihagihag natin yung issue na bumabalot sa ating lipunan sa ngayon. Yung ginawa namin pagkilos kanina, patuloy kami nananawagan at naniniwala na dapat ang Pangulo mag-resign para sa kabutihan ng ating bansa. Masyadong naging grabe yung naging korupsyon, masyado yung nakawan. Yung pondo na hindi dapat pinapakialaman, katulad ng PhilHealth, ginalaw. Yung sinabing pangako nga nung una unity, pagkakaisa, unang taon pa lang, wala pa atang isang taon, nagkahiwalay-hiwalay na. So ito ho ang sitwasyon ng ating bansa at kailangan ho nating labanan, baguhin at ayusin. Hindi na lang ho para sa atin, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. At siyempre sa mga banateros, mga idol ko, simula't simula pa, pinapakinggan ko, binabasa ko yung mga sinusulat. Pero pasensya na kayo sa mga banateros ha. Idol ko kayong lahat. Pero si Sir Jack na ngayon ang aking pinaka-idol sa inyong grupo. Ay, alam mo yan. Paborito mo ako, ha? At dahil dyan, disclaimer lang, yung pong mga sinasabi ni Congressman Mike dito at ni Sir Jack, ay personal na opinion nila yan. Oo naman. Yan ang personal na posisyon at opinion ng Vox Populi at SMNI. Pero may pagkasinungaling pala to Populi, SMNI. may pagkasinungaling pala si Mabuhay Kong Mike. po Kasi pagka nagsasalita si Jack, mga ganun si Kong Mike Kaya ako gumagulo sa, Hindi maintindihan. Hindi ako naunawaan, eh. Pagmula sa akin ni Senator Mike, ito na naman siya. Diba? Parang ganun, eh. Nilalapit yung tenga sa speaker. Pero magkayo nakakanin. Ako ganun lang, ha? Pero pag ikaw, Meron mag ako. Hindi. Ang tingin ko, Boss Dada, paano ba, malinaw naman yung salita sa akin ni Sir Jack. Kaso, nilalapit niya masyado yung mikropono. Lalayo ko na. akala nyo lang po sira yung mikropono, pero Hindi, sira yung Mike, nalakarin na, Sir Mike. Baka naman, ang gulo naman. Pero from this side, alam ko na kung bakit. Nakatapat sa ilong Hindi siya magsalita Oo, ano? Nagkutatanong ko na lang. Pakawalan na natin si Sir Mike. Maraming Kong Mike, salamat. Maraming salamat po. Mabuhay, Vox Populi. Former Thank you. Congressman and Chief of Staff ng Future Presidente. Senator. Oo, si Congressman Mike Defensor. Future Senator, sabi ni Sir Jack. Oo naman. Again, disclaimer lang, yung opinion ni Congressman Mike at saka ni Sir Jack ay kanilang opinion niya. Ako na si Senator Mike. Hindi naman sila nakakalayo ng pansip niya, si Mike Defensor, di ba? Matalino rin, eh. Matalino, pero mas matalino talaga si William. Sorry, Sir Mike, wala ka na, eh. Ma'am Miriam na yung pinaka- Wala na, kanina kausap lang natin. Kanina, okay pa kami. Kasi si Ma'am Miriam talaga, kung nakukuha ko yun, Grabe, no? baka kasama niya. Lahat din naman ng tinanong natin, walang Walang- kasagatol, no? Walang listahan. Alam mo, ang dami nating na-interview. Kuya, nakapansin ko lang, lahat ng na-interview natin, 10 sekundong tanong, 20 minutes na sagot. Mostly ganun, no? Lahat sila matalino, no? Pero dahil sa nagtatanong yan, Oo, eh. Maganda kasi yung mga tanong ninyo, Kaya- kaya ganoon. Kasi maraming mga nagtatanong na hindi magandang sagutin. Pero congratulations ha. Segue lang, congratulations. Yun. Pastor Apollo Kibulo. Yun, no? Congratulations. Sa kanyang award na natanggap. Mindanao Pastor, People's congrats, Pastor. Choice Award. Ayan, no? Honored with the Ministry Service Recognition Award. Named Youth Advocate of the Year at Mindanao People's Choice Award in 2026 dyan sa Coronel City. Congratulations, Pastor. Grabe, nakano na si Pastor ha. Yun, no? Congrats po. Pero kita mo naman. At syempre, Yun na. happy birthday. Walang iba. Yan. Bago tayo magtapos, tuluyan magtapos, batiin po muna natin ng happy birthday. Walang iba, kundi the Big Daddy, Boss Dada. Yun, oh. Happy birthday to you, partner. Sana marinig namin yung wish mo. Ayun na. Oh, yung t-shirt niya. Kung naman yung t-shirt niya, oh. Lumuwag. Kasi lumuwag na sa akin. Lumuwag na yan. Thank you very much. Good night, man. Good night. Yo, happy birthday! Sa SMNI Family Banateros, maraming salamat. Siyempre, kay Pastor Apollo Kibuloy, maraming salamat sa tiwalang binigay mo. Hindi lang sa akin, kundi sa Banateros. At siyempre, maraming salamat kay